Hi Capricorn, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, gabay lang to. So, depende yan kung paano mo siya i-apply sa iyong sitwasyon. At kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. Capricorn, ito ang iyong reading for August 17 to August 23, 2026. So, ano ang mga message na paparating kay Capricorn this week? Ang iyong energy, the Hangman. Ang iyong person's energy, King of Cups. Challenge, Knight of Cups. Next action, the Wheel of Fortune. And the outcome, the Justice card. Capricorn, ang iyong energy is nakapos. Ayaw mo magsalita, ayaw mo na magdesisyon. So, nandirito ka sa moment na gusto mo lang muna ng tahimik. Hindi sa ayaw mo makipag-usap, pero gusto mo munang liwanagin yung isip mo tungkol dito sa sitwasyon na to. Ang iyong person, King of Cups, nandiyan pa rin siya para sumuporta sa'yo. Buong buo, yung emosyon niya. Dahil para sa kanya, ikaw yung nagbibigay ng saya, nagbibigay ng sigla. Kumbaga, ando doon yung pagiging stable na relationship para sa inyong dalawa. So, I don't know bakit nakapos ka samantalang ito is nandiyan dyan at pinapakita pa rin. Nagpupursige. Nagtsatsaga na still ipadama sa'yo yung kanyang pagmamahal. And then, ang challenge, Knight of Cups. Capricorn, kung ang isang tao ay nag-o-offer at gusto pa rin ng magkaayos kayo kung meron man pinag-awayan, dahil alam kong gusto mo rin naman, hindi ba parang ang sakit nung sarili mo, sinasaktan mo, samantalang kitang-kita mo naman kung paano mag-effort ang taong ito. Pero ikaw, mas pinipili mong huwag magdesisyon. Hindi ko alam kung natatakot ka ba sa taong ito, na baka pag naging open ka rin, katulad ng emosyon niya sa'yo, is baka masaktan ka lang. And then, ang next action, Wheel of Fortune. Kailangan nyo ng change. Kailangan mo ng change. Kasi sa nakikita ko, walang problema rito sa person mo. So, ikaw ang kailangan magkaroon ng realization kung makikipagsapalaran ka ba at ibibigay mo kung ano yung treatment na binibigay niya sa'yo. Kung maganda doon yung equal give and take. And then, ang outcome is the justice. So, kailangan mo na magdesisyon. Either mag-go at i-accept ang offer ni King of Cups or mananatili kang ganito. Ayaw mo na lahat. Gusto mo lang ng tahimik. Gusto mo lang mag-isip. Hindi ka makapag-desisyon. Okay, now let's clarify. Ano ang parating na message kay Capricorn this week? The Hangman ang iyong energy. Ace of Wands, Knight of Pentacles, and King of Pentacles. Okay. Alam ko, gusto mo ng stability. So, para sa'yo, yun yung bagong passionate new beginning para sa inyo nitong si King of Cups, kung sino man to. At yes, after mong mag-isip, nakikita ko na bibigay ka din at ipapakita mo yung emosyon mo. So, parang merong fresh start na mangyayari sa inyo nitong si King of Cups, which is very stable, hindi ganun kabilis, medyo mabagal, pero dun pa rin ang punta. Kaya pala meron ditong the Wheel of Fortune. So yeah, for now, nakapos ka, maaaring nakikiramdam ka lang din muna eh. Ayaw mo munang ibuhos kung ano yung emission na meron ka. So, tama rin naman yan. Hindi yung bigla-bigla, hindi mo pwedeng persahin yung sarili mo. And then si King of Cups, kasi may panibagong ano sa'yo eh, nag-spark. Kumbaga, nandoon din yung attraction mo kung sino man tong si King of Cups sa buhay mo.
Hindi yung emotion lang na, o sige, pinilit mo yung sarili mo. No. Physically attracted ka rin kung sino man to. And then this King of Cups, Queen of Wands, Ace of Swords, and the Two of Cups. Kaya kailangan nyo ng pag-uusap. Kailangan nyo ng mas maayos na conversation. At nakikita ko na kung ano man yun is, ang hangarin ni King of Cups is yung maging clear. Ayaw niya kasi nung aasa siya, tapos mapupunta lang sa wala. Hindi naman sa nagmamadali, pero ito kasi yung taong may pagka masyadong very fiery. Very fiery at the same time, gusto niya ng stable na relasyon. At para sa kanya, ipupurso niya to dahil ikaw yung nararapat na maging partner niya. Kumbaga nagkaroon siya ng nag-isip muna siya, hindi siya basta nagbigay ng emosyon sa'yo. Pinag-isipan niya rin yan. At nandito na siya sa stage or estado ng buhay niya na kailangan niya ng lumugar sa tahimik, which is yung magkaroon kayo ng magandang pagsasama. Yung may give and take. Yung kung ano yung emosyon niya, kailangan ibigay mo rin sa kanya. Equally give and take. And then Knight of Cups, ang challenge. The Hanged, the World card, and the Two of Wands. See? Ang iyong energy is the Hanged. Yun yung nagiging challenge. Kasi, pag itong taon to naramdaman niya na para kang hindi consistent sa ibinibigay mo sa kanya na, yun nga, yung kung paano ka mag-react. The way siguro kayo mag-conversation, the way kang mag-react sa kung ano yung binibigay niyang energy. Kailangan mong pag-isipan kung nakakaganda ba yan sa relasyon na may potential. Kasi, hindi siya magbabago, same cycle para sa'yo. Kahit sinong tao ang mag-offer ng love sa'yo kung palagi kang may takot at kinokontrol mo kung ano yung emosyon mo. Oo, papakita mo. Pero bigla kang kakabig, babawi. Tapos balik ka na naman sa mag-iisip ka. And then, yun nga, paulit-ulit na cycle. Pero kailangan mo nang tanggalin yan. Iwasan na yan. Hindi ko alam kung meron ka bang trauma sa mga past experience mo na after na nga ako, bigla kang iniwanan. Kasi doon nanggagaling yun eh. Pero this time, iba naman to eh. Ibang tao to. Iba yung past mo na wala na sigurado sa buhay mo. Pero itong nag-o-offer ng love, is pwedeng itry mo kung anong para malaman mo. Kasi ang experience nandiyan lang yan. Depende yan kung paano mo siya tatanggapin. So, the Wheel of Fortune. So, yung mga iyong takot or pagkukontrol is kailangan mo nang baguhin. The Star. Six of Cups. And the Ace of Cups. Yeah, ito yung soulmate. Ito yung soulmate na paparating talaga sa'yo. Kumbaga meron ditong panibagong romance na mangyayari sa buhay mo. Hindi to aksidente na mangyayari, kundi talagang itinadhana kung sino man tong King of Cups sa buhay mo. So ngayon kung hindi balanse at on and off ang iyong emotion, malalampasan mo yan dahil sa tulong nitong taong to na nag-o-offer sa'yo ng love. Kumbaga, fresh new start para sa'yo. Kasi ito yung taong ready para magkaroon ng tinatawag na isang buong pamilya. So maganda. And then the Justice, tingnan natin kung ano magiging outcome. Four of Cups, the Temperance, and the Death card. So, kung ano man yung mga discontentment na iniisip mo, Capricorn, yan is from the past. Huwag mo nang dalhin dito kasi
The Death card is new beginning. Hinihila ka na ng panibagong cycle. So, panibagong tao, panibagong sitwasyon na magbibigay sa'yo ng kung ano yung nawala sa'yo. Peace of mind, nasaktan ka. Ngayon, bago na to. Why don't you try? Kasi nakikita ko na ito yung binibigay ng universe sa'yo itong relasyon na to. Ngayon, kung matatakot ka, paulit-ulit yan. Kahit sinong pumunta sa'yo, kahit na saang sitwasyon, hindi magkiklik or hindi magbubunga. So, Capricorn, ito pa ang iyong last message from universe. In love, the greatest strength lies not in force, but in the gentle understanding that allows two hearts to connect on the deepest level. Namnamin mo, i-feel mo. Hindi mo dapat pwersahin, hindi mo kailangan magmadali, kaya nga Knight of Pentacles hanggang in the long run, marirealize mo na, yes, kailangan ko na maging handa, kailangan ko na rin lumugar sa tahimik kasama tong si King of Cups. Kasi maganda yung offer of love niya sa'yo So, day by day, kung bubuksan mo yung puso mo, which is nakikita ko naman din dito, is maganda itong panibagong sitwasyon na papasukin mo. So, Capricorn, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!